dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa The Hague ngayon, mga sangkay, sa ICC. May balita tungkol dyan kasi nga po siya ay nanalo bilang mayor doon sa Davao City. Ang tanong dito, tutulungan nga ba siya ni BBM na oath-taking man lamang mga sangkay o maging mayor doon po sa Davao sa kabila po ng kanyang sitwasyon na siya ay nasa The Hague? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Hey guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kabayan, mga solid sangkay? At ito nga pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay, itong patungkol po kay former President Rodrigo Duterte. Kasi nga po, mayroon pong balita dyan. Isang opisyal ni PBBM ang nagpaabot ng isang matinding mensahe ngayon. Kahit ako mga sangkay, medyo nagulat din po ako. At ngayon, magbibigay po tayo ng reaction regarding dyan. Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.51 million subscribers na. Road to 2 million subscribers. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? I-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Ngayon, ito na mga sangkay. Tingnan po natin itong balita. Kasi nga po, ito yung lumabas na balita. DILG magpapaalam sa ICC para makapag-oath si dating Presidente Duterte bilang Davao City Mayor. Alam nyo guys, hindi magsasalita po ang DILG Secretary nang wala pong basbas mula direkta sa ating Pangulo. No? Alam nyo, pwede na nga nilang gawin dyan. Pabayaan na lamang po si PRRD. Pero mga sangkay, makikita pa rin po natin na mukhang si BBM ay concern pa rin po sa dating Pangulo ng Pilipinas. No? So, ngayon, ito yung gustong mangyari ni DILG Secretary Remulla. At malamang sa malamang, may basbas ito sa Pangulo na makapag-take oath po itong si PRRD. Kasi siya po yung nanalo sa Davao City. Alangan naman mga sangkay, kumbaga, alangan naman, pabayaan na lamang po yan na wala pong mayor ang Davao. Well, pwede naman siguro sumalo yung vice mayor. Sino ba vice mayor? Si Baste ba? Mga sangkay? Pero, ayun na nga, kumbaga, ito po ay bilang pabor na lamang po kay PRRD, mga sangkay, na makapag-take oath siya. Kasi nga po, sa malayo po ang agwat talaga. Malayong-malayo yung agwat ng pagkapanalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao. Talagang makikita po natin na ang Davao City yung gustong-gusto pa rin si dating Pangulong Duterte. Ngayon, mga sangkay, sabi dito sa balita, ICC clearance para makapag-oath si Duterte bilang Davao City Mayor. So magpapaalam sa ICC, kukuha po ng kumbaga ICC clearance para makapag-take oath ang ating dating Pangulo. Magpapaalam mo mano si Interior Local Government DILG Secretary Remulla sa International Criminal Court kung maaaring pumunta ang konsul ng Pilipinas doon upang makapanumpa si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Davao City Mayor. So, ang gagawin na lang pala, ganito, may pupunta doon sa ICC at doon po manunumpa. Tama ba, mga sangkay? Doon manunumpa si Tatay Digong as new mayor, newly elected mayor. Pero ilang beses na rin po yan na-elect mga sangkay doon po sa Davao, si former President Rodrigo Duterte. We recognize, sabi po ni Remulla, the victory of former President Rodrigo Duterte. Siya ang idiniklara ng COMELEC na mayor. Na-proclaim siya day after elections, overwhelming mandate. So we recognize him as a mayor. Ayan na ha.
At sa tingin ko naman, hindi po siya gagalaw dito mga sangkay nang wala po talagang basbas mula po sa presidente. Meron at meron po yan, mga sangkay. Ang nakakagulat lang kasi parang ang dating, tinutulungan pa rin po ni PBBM na kumbaga kahit papano si PRRD ma-recognize as mayor ng Davao sa kabila po ng sitwasyon. Sabi po dito, gagawin ko na lang ay magpapaalam ako sa ICC kung po pwedeng pumunta ang konsul natin para makapag-oath siya kasi kailangan siyang mag-take oath to a Zoom office. Ang problema dyan mga sangkay, ito. Okay, makakapanumpa. Pero paano siya gagalaw, no? Kasi naroon po siya sa The Hague, Alam nyo, may butas po talaga yung konstitusyon natin, Ganito din po ang nangyari sa ibang mga kandidato sa atin, 'Di ba? Iba nga pwedeng takbo sa kahit anong posisyon sa kabila po ng sitwasyon na nasa kulungan, 'di ba? Wala Ganyan po yung konstitusyon natin. Halimbawa to, hindi natin alam anong gagawin diyan kasi si PRRD kahit manumpa din po siya, nasa dahig po siya Hindi naman po siya makakauwi. So, ang mangyayari dyan, yung vice-mayor niya ang gagalaw pa rin doon sa Davao. Ayan Ito yung sinasabi po natin. This is the problem with our election rules. Dapat ang may mga kaso, guilty or not guilty, should not be allowed to run. Only those without pending cases shall be allowed to run. Yan ang sinasabi ko mga sangkay. Yan ang tinutukoy ko natin. Kasi, yung constitution natin yung may problema Yung election rules, actually, kailangan po talagang ayusin yan. Yung constitution natin, kailangan ayusin yan, then ilapat doon. Kasi ang constitution po, yung mother of all laws. 'Di ba? Lahat ng mga batas na ginagawa, nakabase lamang po doon sa Constitution natin, sa 1987 Constitution. So, yun yung kailangan gawin. Kasi, halimbawa dito, ito si PRRD, hindi pa po ito guilty. Hindi pa po siya kumbaga, nahuhusgahan na siya ay talaga may kasalanan dito. Didinigin pa lamang po. Kaya nga lang, ang problema, paano siya makakapagpatakbo ng, as a mayor of Davao City kung nasa dahig po siya. 'Di ba? Kaya tama po ito Guilty or not guilty should not be allowed to run. Only those without pending cases shall be allowed to run. Diba? Dapat ganun Dapat isama na po yan sa election rules ng COMELEC. Diba may vice mayor? Diba in the absence of the mayor, the vice mayor automatically act as mayor? Hindi ba ganun? Actually, ganun ang mangyayari dyan. Manunumpa lang. Manunumpa lamang po si Tatay Digong as president. Not as president, as mayor. But, automatic ang vice mayor na si Baste ang mag-take over as a mayor. For now, as of now, habang dinidinig po yung kanyang kaso. Actually, wala pa nga pong pagdinig Ano pa lamang po titingnan pa lamang po ang pagkakaalam po, this September ba yun? Mga sangkay, mas masisimulan ang lahat. Next to impossible that ICC will grant such request by the DILG. The Philippines is no longer a member of the ICC. Yan din pa ang isang problema dyan. Disqualified na yan. Ano bang silbi yan kung nakakulong? Nakakulong na nga, binoto pa rin. Wala. Wala tayong magawa kasi yan po yung natin, mga sangkay sa Constitution. Wala naman pong pagbabawal, di ba? Bulok talaga, makikita nyo mga sangkay na yung 1987 Constitution, ganyan po siya kabulok. Ganyan po siya kabulok to the point, mga sangkay, na kahit po yung may mga problema, kahit yung may mga pending na mga cases, pwede pong tumakbo. Di ba? Ganyan po kabulok yung sistema. I'm not saying na guilty na po si PRRD. Hindi pa po. But what I'm telling to you guys is, dapat sana kung may problema pa
na kinakaharap, lalong-lalo na po itong mga may mga pending cases, bawal muna sila lahat tumakbo. 'Di ba, mga sangkay? Tama po, sana makauwi na si Tate Digong para manindigan siya para sa mayor ng Davao po. Sana idiretso ang flight sa Davao, wag daan sa Manila. Dahil delikado. Hindi po, kala nila iuwi sa Davao. Wala po. Paano niya magampanan ang trabaho at paano niya maayos ang problema sa lugar nila? Nasa ICC siya. Wow, galing only in the Philippines. Wala tayong magagawa. Ay, nako. Ayan, no? Batas talaga, kalokohan din ang gumawa ng constitution na yan. Paano makakapagserbisyo yan? Nakakulong. Yun nga ang sinasabi ko, constitution talaga ang dapat ayusin dito. Diba? Tapos sasabihin nila, walang problema sa 1987 Constitution. Kailangan daw, hindi po pwedeng magkaroon ng charter change. Anong klaseng pag-iisip yan? Bulok na bulok yung 1987 Constitution. Kailangan po yan ayusin. Diba? Kaya kailangan po ng charter change. Kailangan po ng constitutional reform. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.